What's up mga kapadyak? In this video, meron tayong ibabike check na hindi lang isang bike, kundi dalawang bike. Meron pa tayong ipi-frame check na isang frame. Etong bike na to, para to sa mga naghahanap ng magaan na road bike. So kung yun yung hanap nyo, para sa inyo itong video na to. Ito ang brand niya, VOOC. Assemble lang muna natin to para makita na natin yung bike na to. Yung nasa loob nito is yung VOOC 1 2.0. Etong bike nga pala na to is kinikerry siya ni Cycle Express. So kung matipuhan nyo to, pwede kayo mag-message sa FB page nila. Lalagay ko yung link dyan sa description. Check nyo na lang. Pwede sa kanila, meet up, delivery, shipping, kahit nasan kayo, gigater nila kayo. Be sure lang na ang mamemessage yung FB page nila. Yung link lang dyan sa description. Check nyo na lang. Ito yung gusto ko sa mga packaging ngayon ng mga modern na mga road bike, gravel bike, ganyan, no? Napakaluwag na, napakalaki ng box. Hindi sila nagtitipid. Hindi nila kinakramp doon sa loob ng box yung bike. Parang ano na siya, konti na lang, buo mo na, ma-assemble mo na. So kung nag-aalala ka na bibili ka nito pero hindi ka pasanay na magkalikot sa bike, di ka marunong mag-assemble, gano'n. Kung taga malayo ka, o orderin mo sa Cycle Express, papaship mo sa inyo. Inisip mo, baka hindi mo mabuo, walang magbubuo para sa'yo. Papakita ko sa inyo, napakadali lang. And pag ipapaship nyo yung gantong bike, masabi naman natin na maayos yung pagkakabox niya, so safe siyang darating sa inyo. So ayan, oh, napakaluwag niya. Merong ganyan para itong box ay hindi maiipit, hindi siya magko-compress. Meron nito parang protection ng drifters. Yan, meron pa niyan. Ito, may pinakabalot pa yung mismong frame. Tapos meron pa niyan, oh, di ba? Yan, hindi gagalaw sa loob. Yung bike, hindi siya kakalog-kalog, walang loose parts. Secure na secure, maganda yung pagkakabalot. Meron pang ganito. So, ito makapal, matibay. Hindi maiipit yung laman kasi nga, yan, meron na to. So, buuin na muna natin para maitayin natin. Nandito yung saddle and seat post. Tapos, ito yung mga reflectors niya na pwede naman nang hindi ikabit. Pero kasi, requirement yun sa mga binibentang bike. Dapat may ganun. Kaya sinasama pa rin nila. Ito yung front wheel set. Napakagaan. Kahit na aluminum wheel set lang siya, pero sobrang gaan niya. Ito nga palang VOOC na bike is, ang main selling point nito ngayon dito sa market natin is magaan siya na road bike. Out of the box, magaan na talaga siya. Ito, nakakabit na pala yung kanyang pedals. Kaya kung hindi ka marunong magkabit ng pedal, di mo na po problemahin kasi nakakabit na. Medyo tricky din kasi pagkakabit ng pedal. Na pag nagkamali ka, pwede masira yung mismong crankset na. Eh dito nakakabit na. So may pedal na siya nakasama. Tanggalin lang natin to. Itong mga palaman niya. Even yung levers, may plastic pa na nakasuksok. Para mas ma-appreciate natin yung ganda na itong bike na to. Ayan. Nice. May papakita ko sa inyo. Bale, may tool na nga pala siya nakasama. May nakasuksok na dito. Pampihit. Ito mismo, ng front axle. So, may tool na. So, kung wala ka pa nito, bumili ka ng bike, wala ka pa tools, nag-aalala ka pa, di mo mabuo. Ito lang kailangan mo, mabubuo mo itong bike na to kasi ito yung pamihit na itong front axle. And ito na rin yung pamihit na itong seat clamp. The rest, wala ka nang kakalikutin dyan, wala ka nang pipihitin kasi nakakabit na, ready to ride agad. Bago natin makabit yung front wheel, syempre kailangan tanggalin to. Ito yung palaman ng caliper kasi ito, naka-hydraulic na siya. Pag etong caliper sumara kasi napiga yung lever, hindi rin basta-basta kasi yung pagbabalik ng caliper na yan pag sumara siya. So hindi kasi siya buwabalik. Kaya nilalagyan ng ganito, may palaman na. So tatanggalin nyo to para makabit nyo yung front wheel. Tanggalin mo lang, pakaliwa ang pihit para matanggal tong axle. Normal thread naman yan. Etong wheel set sa harap, may cover siya. Tanggalin mo lang yan. Alayin mo lang yung disc dito sa caliper and slide mo lang siya. O maganda rin sa mga disc brake na bike, once na ma-align na yung caliper sa roto, hindi siya prone na mawala sa alignment. Yung maganda sa hydraulic disc. So eto, ina-align naman na nila to sa factory pa lang. Kamayin nyo muna, saka nyo higpitan gamit yung tool. Pakanan naman, siyempre. Nakabit na natin yung front wheel set. Eto naman, seat post and seat clamp. Eto, yan, nakakabit na yung seat post niya mismo sa kanyang saddle. Tapos syempre, balot din para hindi magagasgas. So, luwagan lang natin to para malagay natin tong seat post. Yan. So, meron siyang guide dito, may minimum insertion. Dapat ibaon mo yan para hindi masira yung seat post, yung seat tube. So, estimate lang muna natin na diretso. Yun na, after nating mahigpitan dito, hindi kailangan sobrang higpit. Yung saktuhan lang. Yun na, okay na, buo na. Tatanggalin mo na lang to. And may plastic siya, di na rin natin natanggalin yung plastic since di naman sa atin to. Kahit na may plastic siya, makikita pa rin natin yung ganda niya, ma-appreciate pa rin natin yung ganda niya. And di ba sinabi ko, meron pang isang bike na iba-bike check. Eto nga pala yun, buo na. Nauna ko nang buuin. Eto ay VOOC din. Ito yung VOOC B8. So ito mas mataas na model, mas mataas yung price kumpara dito sa
VOOC na nandito. So yan. Binuo ko na. Na-excite kasi ako makita. Same na same lang din ng process kung paano siya buuin. Pareho lang sa pagkakaayos sa back. Tsaka yung allen na kasama meron din. And yung dalawa lang gagamitan mo ng allen. Front wheel lang, seat clamp, okay na, buo na. So mamaya i-check natin to. Itong dalawang to. Check muna natin kung ano ba laman na itong box na mas maliit. Dito naman sa mas maliit na box, nakalagay yung frame set ng VOOC V8. So, i-check natin. Kung hindi nyo need na bumili ng built bike, gusto nyo lang mag-upgrade, gusto nyo i-upgrade yung current bike nyo, gusto nyo magpalit ng frame set, may available din na ino-offer si VOOC. Or kung gusto nyo mag-build from scratch, syempre gusto nyo mapili yung mga piyesa na ikakabit nyo. Ito yun, frame set is the key. Yan, napakadami nga palang mga palaman. Kaya safe din sa loob, hindi kumakaload. Sobrang dami ng mga naipalaman. Mayroon palang itim. Yung built bike natin na nandito ngayon, white yung colorway. Ito naman yung glossy black. Na yung decals niya is shiny silver. Yung dating. Yan. Grabe, sobrang gaan. Tapos syempre, may kasama pa. Mas maliit na boxes. Ito ay, mukhang ito yung seat post. Uy, astig ah. Ano to? Hindi ko mabasa, pero ito ay mukhang carbon grip base. So may kasama na. Usually kasi pag carbon yung parts like sa seat post, sa frame. Minsan, may instances na nag-i-slide yung seat post. So may sinama na si VOOC na carbon grip base. So hindi niya na po problemahin. Kasama siya dito sa box ng seat post. So, yun siguro nga yung purpose niyan. Hindi mo naman palaging need yun, pero nangyayari kasi. At least ito, may kasama na. Hindi ka na maghahanap, hindi ka na problema. Meron na siyang included. Ito yung kanyang seat post na carbon, may setback konti. Clamping mechanism niya is aluminum. Pero carbon, napakagampa din. Dito naman tayo sa fork niya. Napakalinis. Wala masyadong decals. Maliit lang logo ni VOOC dito na medyo stealth yung kanyang finish dito sa black. Nakakabit na yung kanyang front axle and yung tool na kasama, syempre meron pa din. So ito napakagaan. Fork na ito may butas dito. So for internal cabling, may panda na siya. Carbon material, fork legs, carbon din. Ito kanyang mismo steer tube. Dito sa box na ito, may kasama pa na ito. Ito yung ginagamit para hindi magra-rattle yung mga cable mo sa loob ng frame. So may kasama na si VOOC na ganyan, hindi ka na rin bibili. Minsan kasi pag medyo loose yung mga cable sa loob, pag walang binabanggaan, babangga siya dun sa frame, magra-rattle siya kapag natatagtag. Yung solution dun, ganito. Yan, may kasama na dito sa frame set ni VOOC. And then, meron pa nitong small box. Check natin kung ano naman ito. Dito sa mas maliit niya na box, andito naman yung kanyang para sa headset niya. Ito yung kanyang headset. Yan. Sealed bearing headset. So, di ka naman problema. Meron kang cover sa ibabaw. And ito yung kanyang expander with top cap na talagang lightweight. Mga spacers, carbon, madami din kasama. And meron din nito sa cable ata ito, sa padaanan ng cable. Ito yung kasama ng VOOC V8 mamaya. Makikita niyo pag binay-check natin yung buo na kung paano yung setup nito. So may kasama na siyang headset. Ito naman yung frame. Dito sa frame, nakakabit na yung kanyang seat clamp. May kasama siyang seat clamp. Through axle dito sa likod, nakakabit na rin. And yung kanyang hanger na mukha siyang UDH. UDH hanger na pala to. So kung masira ka ng hanger, hindi ka mo problema maghanap kasi napakadali lang maghanap ng mga UDH hanger. Basta alam mo lang yung thread pitch, yun lang naman yun sa UDH. Yun lang yun, napakadali lang. Sa hawak ko ngayon, napakagaan. Mamaya timbangin natin isa-isa tong part ng frame set. So ayan yung kabitan ng front derailleur, brace on. Meron siya. Etong BB shell niya is threaded, less problema sa langit-ngit kaysa kung press fit, which is common na ginagawa nila sa carbon. Pero buti ngayon, nagte-threaded na sila. So, eto maganda kasi threaded na siya. Itong frame nga pala nito, frame material nito is carbon na siya. Full carbon na napakagaan. Kahit na nakakabit yung kanyang hardwares, yan, magaan pa din. And may nakalagay na bolts. So, dito mayroon kang kabitan ng battery cage dito sa down tube. Meron din dito sa seat tube. Etong frame size na to is small pa yan. So, pero dalawa yung kabitan. So may mga frame sizes din na pwede mapagpilian. Depende sa height mo kung ano yung gagamitin mo. May V8 logo lang dito sa top tube, maliit lang. Sa head tube, yan, meron lang nakalagay yung VOOC logo dito sa down tube. Maganda yung contrast niya sa glossy black. Tapos itong silver na metallic yung dating. May nakalagay lang dito, Ultralight Productions. May nakalagay ditong sticker. Tama pagkakaintindi ko. May nakalagay dito 110. Ito siguro yung rider weight limit. 110 kilograms. Kung tama, pagkakaintindi. So, ano siya eh? Chinese text siya. Frame size, 49 dito sa small. Meron ditong stealthy na naka-print high modulus carbon fiber. Tapos dito,
calm vibration. May text ng VOOC dito sa likod ng seat tube. Dito sa seat stay may nakalagay developed for enthusiasts. Yun lang, napakasimple. Halos wala na ibang mga print na nakalagay. Yan nga pala yung itsura ng kanyang head tube. Babagsak mo lang yung headset dyan, yung bearing. Tapos sinasalat ko yung loob niya. Ang pinakaayaw kong ginagawa kasi baka masalugsog tayo ng carbon. Pero so far, sobrang smooth naman yung loob niya. Maganda naman yung pagkakagawa sa carbon niya. Makinis yung loob eh. Smooth pa rin siya. Kung mapapansin nyo, wala nga siyang butas dito sa frame. So, ito is fully internal. Kasi yung sa fork dun dadaan. Tapos, syempre sa headset dadaan din. Then, sa loob na netong mismong frame, doon na siya dadaan. Doon na papadaan. And mayroon din siyang plug nito. Yan, may butas din dyan. Padaanan ka ng kable. Kung di mo gagamitin, pwede mong takpan. May type siya. Dito yung padaanan ng sa brake cable sa likod. Flat mount, syempre, modern standard sa mga road and gravel disc. Through axle, UDH hanger, napadali maghanap. Tapos may butas dyan. So, kung eventually bumigay yung kanyang hanger, dali na maghanap UDH. Hindi siya proprietary na para dun lang sa frame na yan. Ito UDH, napaka-common. And meron na nga rin pala nakadikit sa kanya na chainstay protector. Grabe, sobrang gaan. Parang walang kapit-kapit. Parang yung bigat nito is parang manibela lang. Ganun siya kagaan. Sino ba si VOOC? Konting trivia lang din. Ang VOOC na brand is, ang origin niya is China. Ang ginawa nila, syempre, domestic focus muna sila. Sa domestic market muna sila una nag-focus. Tapos sa Taiwan, then sa parts ng Southeast Asia. Ngayon, nakarating na sa atin dito sa Pilipinas. Kaya available na dito sa atin. Care of Cycle Express. So kung need nyo ng mga VOOC na bikes, sa kanila kayo mag-message. Sabi dito, based sa mga review and feedback ng mga rider from China and Taiwan, ang VOOC bikes daw ay stiff under power. Ibig sabihin nun, good siya pang sprinting, mga flat races. Pag tinodohan mo ng sipa, ramdam mo na yung power niya is dadalhin talaga niya. Stable din sa high speed. Mas firm lang daw ng konti compare sa mga endurance bike. So, yun yung sabi. Sikat daw yung mga VOOC na mga bike sa mga crit racers, weekend warriors, and sa mga siklista na nag-upgrade from alloy frames. So, yun yung sabi sa Chinese and sa Taiwan market ng mga reviews. Yung pwesto ni VOOC sa market, mas mura siya ang di hamak sa mga western brands. Sobrang laki ng price gap. Compared din dun sa other Chinese brands pa na mas common na natin naririnig. Competitively priced pa rin ang mga VOOC na mga bikes and frame set, mas mura pa rin sila doon. Sa Chinese market, sikat daw to, etong VOOC. Check na lang muna natin yung weight netong sa frame set na kasama para magka-idea tayo kung gaano ba siya kagaan. Weight ng frame kasama na yung axle and yung kanyang seat clamp. So nakuha natin is 883 kasama na yung kanyang seat clamp, axle, tsaka yung kanyang hanger. And mga bolts din pala kasama. Ito naman yung fork. Uncut steerer kasama na rin yung kanyang axle is 404 grams. Seat post naman 149 grams. And yung hardware ng kanyang headset 111 grams. Ganong kagaan etong frame ng VOOC. Ngayon, bike check naman natin itong built bike ni VOOC para makita nyo yung pesa na kinabit ni VOOC and i-check din natin yung weight mamaya. Ito yung VOOC 1 2.0 or VOOC 1 V2. Ito yung aluminum yung frame niya pero syempre naka-carbon fork na siya. Sa dalawang built bike na available ngayon sa market natin from VOOC, ito yung mas affordable sa kanila. Yung isa mas higher yung price. Yung V8, mamaya natin ibabike check yun. So, yung frame nito is aluminum. 6069 na klase ng aluminum yung gamit sa kanya. Meron siyang UCI certification na sticker dito. So, kung gusto mo siyang gamitin sa mga UCI sa action races, pwede. And syempre, pag may UCI certification, ibig sabihin, may pinagdaanan din siyang testing para ma-approve for compliance, lalong-lalo sa safety. So, itong bike nito is thumbs up sa atin yan. Kasi, even though wala ka naman balak mag-participate sa mga UCI sa action races, pero since meron siyang ganyan, mas panatag ka na itong bike na to is compliant siya pagdating sa mga safety standards na ini-implement ni UCI. May nakaprint dito, 1V2, developed for enthusiasts. VOOC logo na maliit dito. Ito nga pala is glossy na white yung kanyang paint finish. VOOC logo, ayan. Dito sa down tube, may sticker lang din dito. Yan, kung yung 110 na yun is 110 kg na weight ng rider, di natin sure. Pero itong logo na yan, road bike. Yan. Tapos may accent ng paint dito. Yan, nakalagay yung UCI sticker, frame size. Nakalagay dito calm vibration. VOOC 1B2. Ayan, may nakalagay dito sa likod ng seat tube. Sa head tube, ayan, created by We1 Design Lab in China. Dito sa fork,
may VOOC logo lang, may paint accent, nakalagay dyan, T700 na carbon. Kasi dito, even though yung kanyang frame is aluminum, yung fork naman na ginamit na sa kanya is carbon na. Mapapansin nyo, sobrang linis, walang cable na naka-expose dyan sa harap. Walang pumapasok dyan sa frame kasi internally routed na siya dun sa headset. Papasok dun sa kanyang frame. So sa design, modern and yung usual na style ng mga aluminum road bike. Drop yung seat stay. Yung hanger na ginamit sa kanya is UDH na din. Flat mount, disc brake mounting, which is yun naman yung standard na din pagdating sa mga road and gravel disc. Through axle, 142/12 sa likod, 100/12 naman dito sa harap. Seamless din yung transition dito sa kanya fork, tapos dito sa baba ng head tube. So napakalinis siyang tingnan. Dito naman sa drivetrain, ang setup niya ay 1/13 na drivetrain. EVS yung kanyang components parts. Yung crank, ang brand EVS din na Sentye 1x self-extracting bolt, aero chainring, 13 speed chain yung gamit. Nakalagay dito Hyper One drive. Ang laki nito ay 50T. So hindi ka na rin naman mabibitin sa 50T para dyan sa road bike. Kadena niya is YBN yung gumawa. 13 speed, all black. Cassette, 13 speed, hollowed yung dito. So, yan, lightweight yan. Pinagaan nila. 45T yung pinakamalaki niya. Dito naman sa RD, Sentye, yung brand EVS. So, meron siyang chain stabilizer daw na kung tawagin. Medyo matigas. So, chain slap, hindi masyadong issue. And naka-oversize na nga rin pala siya na pulley cage dito. Malaki yung kanyang pulley wheel. And, etong mismong OSPW niya na cage is carbon. Kahit na malaki yan, magaan. Tapos aero din, aero pulley. Pizza cutter. Parang yung kanyang chainring, pareho sila ng style. Yung kanyang drifters is Sentye EVS din. So, etong Sentye, I'm not sure kung eto ay variation ng Sensa. Kung rebranded Sensa lang siya, pero kasi medyo similar. Pagdating doon sa kanyang style na single lang, yung paddle na tinatap para mag-ship. So, pag isang ganyan lang, lilipat siya pababa dun sa maliit. Pag dalawang click mo ginawang ganun, saka siya aakyat. So, ganun yung style. And syempre, brake, yan, hydraulic na siya. Napakalambot ng kanyang lever feel, napakaganda. Sarap bigain, tapos yung balik niya, yan, smooth, responsive. And eto, mukha siyang carbon, yung kanyang mismong lever. So, mas gumaan siya. Dito sa kanyang hood cover, meron siyang texture. So, pag pinatong mo yung kamay mo dyan, hindi basta-basta dudulas. May tangkad to, so mas secure yung kamay mo. Tapos flat naman yung kanyang ibabaw. Ayan yung kanyang hydraulic calipers. Feed yung kanyang brake pads na gamit. So, ito kasi is hydraulic na siya. EVS din yung tatak na nakalagay dun sa mismong caliper. Siyempre, flat mount. Sa wheelset naman, yung nakalagay sa kanyang hub ay Evo V1. House brand din siguro ito ni VOOC. Yung brand na yan ng wheelset. Straight pull yung kanyang mga spokes. 24 siya, 24 spokes. Na straight pull, yung kanyang hub. May tunog naman, may ingay pa rin. Dito sa kanyang rims, walang nakatatak. Pero aluminum siya. May konting tangkad. Tapos naka siya. Pressed na siya, na inner tubes. Yung stock tires na nakalagay sa kanya ay Bepos RS600 yung tatak. Road siya na 28C yung kanyang lapad. Pag silip natin sa kanyang tire clearance sa frame, napakaluwag. Gusto mo pang mas lumapad sa 28C, pwede pa rin naman. Magagawa mo pa rin naman mas malapad sa 28C. Pero right out of the box, 28, parang yun na yung sweet spot sa mga nagro-road. Yung ganong lapad ng tires. Ganyan yung setup ng kanyang internal. So, hindi siya gumagamit kasi ng fully internal na cockpit. Dito pinadaan sa ilalim. And meron na ito may clip dito. So, maganda yung itsura niya. Malinis pa rin tingnan yung cable. Pumapasok dito sa pang-ibabaw na itong headset. Shoot dyan. Carbon spacers. Aluminum na stem. Walang crazy angle na pababa. So, kanyang top cap na maganda. Na flat. So, V1 din. Evo V1. So, siguro yun yung house brand ni VOOC sa mga components V1. Pati yung kanilang bar tape, ganun din. V1. So, magandang klase yung bar tape na ginamit nila. And, pulido rin yung pagkakarap ng bar tape nila dito. So, di mo na siya kailangan i-undo. Yung angle ng kanyang drifters, pantay na, flat na flat, sakto na. Hindi siya sub-sub. Maganda yung stem, maganda yung bars. Meron nga lang ditong mga sticker. So, hindi natin mabasa, pero may nakalagay dyan, QC pass. Yan, compliant. Ibig sabihin, matibay naman yung ginamit yan kasi may pinagdaanan din testing bago ikabit dito. So, yung mga yan, sticker lang naman yan. Pwede pa rin naman siya tanggalin. Nakadikit lang yan. Yung rotors, ganyan yung itsura. Same size lang. 160, harap likod. Seat clamp, bolt type. Seat post naman, carbon na itong seat post. Pero itong clamp niya dito is aluminum. May konting offset sa likod. Yan. Pero maganda yung pagkakagawa sa kanya. Seat post, napakalinis tingnan. Itong saddle naman, maganda rin yung saddle na ginamit. Mukhang carbon railing na
na rin. Bumagay naman sa setup na itong bike. Ito pa pala, may kasama na rin siyang pedal, Ginea, na sealed bearing pedal. So out of the box, nakakabit na to. Pwede mo naman siyang tanggalin, paltan. Pero syempre, kung kakabili mo lang ng bike, hindi mo pa gustong mag-commit sa clipless pedal, right out of the box, masasakyan mo na agad yung bike mo. Kasi nga may pedal na siya na included, na hindi naman yung kagaya ng mga cheap pedal na plastic lang, na ball bearing pa. Ito is sealed bearing na siya, na aluminum pedal yung sinama. So, pwede mo siya masakyan kagad. Magagamit mo agad tong bike mo. Ayan, kapag naitayo siya, ready to ride na agad. Check naman natin yung isang yun, yung VOOC V8. Ito yung mas higher price kesa dun sa VOOC 1 2.0. Kasi ito is carbon na siya. Yung mga components, kinarbon na din. Tara, bike na rin natin. Hindi naman nakaklamp yan. Nakapatong lang yan dyan. Frame material nito is full carbon. Carbon frame, carbon fork. Yung kanyang ginamit dito. Kung mapapansin nyo, medyo iba din ng style ng print ng logo name sa down tube. Ayan o. Dito, ayan, di ba? Ito medyo ayan, artsy yung dating. Na medyo stealth, hatching yung kanyang style. Pero malinis pa rin naman tingnan. And dito may nakaprint lang, high modulus carbon fiber. Mayroon pa rin, calm vibration. Nakalagay pa din, develop for enthusiasts. VOOC brand name, nandiyan sa down tube. Frame size, small, yung nakalagay na ganyan. And dito, ultralight production. So same to dun sa frame na i-frame check natin ganun. VOOC P8 din kasi yun. Malinis tingnan, walang cable na naka-expose kasi fully internal na yung cable routing niya. May VOOC logo lang dyan sa head tube. Konting accent dito sa seat stay. Drop seat stay na nga rin pala siya. VOOC logo name dito sa fork leg. And napaka-seamless ng transition. So ito carbon din to. Yan, may same accent din na paint na gray and black. Dalawang battle cage mount kahit dito sa size small. May dito sa down tube, seat tube. May mounting pa rin naman kung gusto mo siyang mag 2x. May brace on FD mount. Compatible sa DA2. Fully internal. Hanger na gamit niya is UDH na. So ang kagandahan nun, napakadali maghanap ng hanger. Masiraan ka lang hanger. Hindi mo na po problemahin yun. Siyempre, flat mount na disc brake mounting, which is yun naman yung modern standards pagdating sa road and gravel. Siyempre, sa mga naka-disc. Hub spacing, na through axle na siya. 142 by 12 sa likod, 100 by 12 naman dito sa harap. Sa drivetrain naman, naka-setup din siya ng 1 by 13 speed, 1 by crankset, pero hindi siya same dun sa crankset na nakalagay dun sa VOOC 1 kasi mukha siyang carbon crankset eh. So siguro, para mas kumaan pa to, ang carbon yung crank arm niya eh. So, V1 din. V1 Max. So, which is, baka nga yan yung house brand sa mga components ni VOOC. Puro V1 kasi yung gamit nila. Self-extracting. 3-bolt mounting para dito sa chainring na aero chainring. So, walang butas kung makikita nyo. So, 1 by lang siya. Siyempre, narrow weight naman yung mga ngipin para hindi malalaglag. Pang 13 speed ito. So, 50T, yung laki ng chainring. Hindi ka na rin naman mabibitin dyan sa laki niyan. 50T na siya. Yung haba ng crankset is 165 mm. So, ayos din, panalo na. Naka 165 na eh. Chain niya, YBN na black for 13 speed. Cassette is 13 speed din. Pinakamalaki is 45T. Hollowed din yung mga plates na itong cassette. Pinagaan. So, lightweight cassette yung ginamit sa kanya. Kahit na medyo malaki siya, magaan pa rin naman siya. Weight magaan. So, malaki. Pag pinadjack, magaan pa din. RD na kayang i-clear to is eto. Yung pa din. Tatak ay Sentie EVS. Yung nakalagay dito, chain stabilizer. Medyo matigas yung kanyang spring. So, hindi siya masyadong ma-chain slap. Ang malupit dito, gumagamit siya ng oversized na pulley wheel. Napakalaki ng pulley wheel niya dito sa baba. So, medyo mas maliit na sa taas. Pero pareho silang aero style na walang butas. Yan, pizza cutter. Same dito. Malaki siya, oversized. So, OSPW. Hindi mo na rin papalitan. Hindi ka na rin maghahangad din na mag-upgrade pa ng pulley wheel. Kasi malaki na siya 20 teeth. Yung laki na itong dito sa baba. Tapos, etong mismong cage niya is mukha siyang carbon material. Kaya, magaan pa din kahit na malaki siya. So, para makontrol yon yung drivetrain, siyempre, EVS din. Etong kanyang drifters or brake and levers. So, single paddle lang. Isang click para bumaba sa maliit. Dalawa, mas malalim para umakyat siya. Siyempre, ito hydraulic na rin to. Sobrang smooth ng kanyang piga. Napakalambot, ang daling gamitin. And mukha siyang carbon. Itong mismong lever, so mas magaan. Tapos, ang maganda pa dito, tama yung kanyang orientation ng levers para sa atin. Kasi itong kaliwa, yung una yung pinipreno, yung kanan yung likod. May ridges dito sa kanyang hoods. So, yung grip mo, dito dulas. Flat naman yung ibabaw, so relax yan pag
pinatungan mo ng kamay mo, and medyo malaki tong part na to. Mas secure hawakan. Medyo matangkad lang pala. Hindi siya yung mataba na mahirapan yung maliit yung kamay. Matangkad lang. So, mas secure siya kung medyo tutuunan mo talaga yan. Mas secure ka dyan. Pero flat naman. So, maganda rin yung pagkaka-orient sa kanya. Disc brake caliper, Sentia din na hydraulic na syempre. Tapos, fin din yung brake pads na kasama sa kanya. Tapos, ayun yung rotors niya. Yung style na rotors niya ay floating. Floating rotors yung ginamit niya dito. Pareho lang ng size sa harap tsaka sa likod. Galing naman dito sa wheelset, V1, yung nakatatak na full carbon wheelset. 45mm yung tangkad nito. So, aero siya at 45mm. Nakalagay dito, professional production. Nung nilabas ko sa box yung front wheel, napakagaan talaga. Syempre, carbon na eh. Tapos, magaan din yung hubs na ginamit. Hindi same yung hubs na ginamit nandun sa VOOC 1. So, eto mukhang mas maganda yung hub na gamit nila dito. Iba kasi yung nakatatak eh. V1 din. Na Pro yung nakalagay. Straight pull din yung kanyang spokes. 24 holes din yung kanyang setup. Presta yung kanyang inner tube na gamit. And yung kanyang tatak ng tires na nakalagay is Bepos RS600 din na road tires 2018 labat. Dito sa frame, napakaluwag pa. Malaki pa yung tire clearance niya. So, beyond 28C, pwede mo pa siyang salpakan na mas malapad. Kahit dito sa harap. And may tunog din yung kanyang hubs. Sa other components naman, V1 din yung tatak na itong kanyang integrated bar and stem combo. So, aero din siya na carbon yung material. Flat na flat yung ibabaw. So, aero siya. And dito sa ilalim dumadaan. Hindi siya yung internal in a way na papasok dito sa mismong stem. So nasa ilalim siya. Yan dadaan papunta dito sa kanyang spacers na aero. Doon siya papasok. Malinis pa rin naman yung pagkakagawa. May clamp dito na humahawak doon sa mga cable. May mounting ka dito. Kabitan mo ng barfly. Kung maglalagay ka ng speedometer or cycling computer, meron ka dyan pwedeng pagkabitan. Flat na flat siya. May sticker pa rin, QC Pass. Ibig sabihin, mga kampante ka na matibay naman yung ginagamit nila na carbon drop bar dyan. And sticker lang yan, pwede mo pa rin tanggalin para mas malinis tingnan. Air spacer, pwede pa i-adjust kung gusto pang babaan. Pwede. Tapos yung top cap niya, mas maganda. Flash na flash. Bar tape, V1 bar tape din. Maganda yung texture, maganda yung feel. Hindi siya malagkit. Pero makapit pa rin pag hinawakan. Tapos, meron siyang give. May cushion siya. Yan. So, less sakit sa kamay. Comfortable siya sa kamay. Para kung matagalan ng mga rides. Maganda rin yung pagkakabalot and pagkaka-orient nitong drifters. So, flat na siya. Hindi mo na siya need na tanggalin yung bar tape, i-adjust, i-ayos. Kasi nakasetup na siya ng neutral na flat talaga. Ito seat clamp, included yan sa frame set ng VOOC B8. Bolt type, magandang klase. Seat post, carbon na to. Yung seat post na ito, nakasama dito. Aluminum yung clamping mechanism niya dito. Etong saddle, carbon railing. So, mas magaan din itong saddle. Tapos, maganda pa, yung design ng kanyang saddle. Bumagay talaga dito. Meron siyang center channel na pressure relief area. So, kung matagalan na ride, hindi masyado masakit pag matagal ka nakaupo. Bagay pa dito sa frame. Maganda yung saddle natin na dito ni VOOC. And lastly, meron na siyang kasama na pedal. Sealed bearing pedal, Ginea, aluminum yung kanyang material. So, pwede nila itong samahan ng ordinary generic plastic pedal na mabigat and ball bearing pero hindi nila ginawa. Nilagyan nila ng mas magandang pedal. So, kung out of the box, gusto mo siyang i-ride kagad pero wala ka pang pedal na ilalagay, ayan, meron na. Kung di ka pa makapag-commit na mag-clipless, which is eventually, yun naman yung gagawin mo dito kasi road bike to, so mas bagay siyang gamitan nun. Pero kung ayaw mo pa, flat ka muna, hindi ka pa gano'ng sanay, yan. May kasama na siyang flat pedal. Mararide mo na siya kagad. Hindi mo na po problemahin yan. As per Cycle Express, ang claim weight nila dun sa VOOC 1 B2.0 is 7.8 kilograms dito sa whole bike. Pero ako tinimbang ko siya, ang nakuha kong weight niya is 8.25. So may 400 grams na variance. Not sure kung sa pedal ba yun, kung medyo mabigat yung pedal, baka tinimbang nila na walang pedal yung bike. And yung pantimbang ko din kasi, hindi din kasi siya ganun ka-accurate. Pero claim weight ni Cycle Express dito sa VOOC 1 2.0 is 7.8 kilograms. Para naman dito sa carbon na VOOC, which is etong V8 na carbon frame, fork, wheelset, crankset, cockpit. Ang claimed weight or posted weight ni Cycle Express para dito sa VOOC 1 B8 is 6.9 kilograms. So, sobrang gaan. Pero tinimbang natin, ang nakuha naman natin na weight is 7.3. So, meron ding 400 grams na difference. So, baka nga din sa pedal or dun din sa
accuracy nung pantimbang na ginagamit natin. Pero yun yung nakuha ko. At 6.9, sub 7, magaan, napagaan na nun. Which, mapapagaan pa siguro. Kung hindi kasama nga yung, yung pedal, sa setup nito, mas mapapagaan mo ba to? Pag pinalta mo na siya ng proper road bike pedal, yun talaga, magaan talaga yung mga road bike. Kung naghanap kayo ng magaan na road bike, baka mo-consider nyo to, itong VOOC na road bike series na available ngayon sa market natin. Kung okay lang sa inyo naka 1x, pero kung gusto siya i-2x, pwede pa rin naman, may kabitan naman siya ng FD. Or kung gusto mong i-upgrade yung carrot mo na road bike, kung naka-aluminum ka pa, tapos naghanap ka ng frame set na maganda na magamit, pwede mo naman consider yung frame set lang ni VOOC na B8. So, sobrang gaan. Nakita nyo naman yung weight kanina. Kung magbibuild ka ng magaan na road bike, baka ito na yung para sa'yo. Base dun sa last post ni Cycle Express, available sa XS, small, and medium yung frame size. So baka rin yung tinimbang nila is yung XS. Minsan kasi ganun. Ito na dito sa atin, ito yung small na size ng frame. Pareho sila small. SRP ng VOOC 1B2 na aluminum frame, aluminum parts, carbon fork, carbon seat post is 42,550. Ito namang VOOC V8 na carbon frame, carbon fork, carbon wheelset, carbon cockpit, carbon seat post. SRP na ito is 85,500 pesos. Kung interested kayo sa mga bikes na to, message lang kayo sa FB page ng Cycle Express. Lalagay ko dyan sa description yung link. So sa kanila kasi kayo pwede mag-order. Kung may inquiries kayo tungkol sa bike na to, kontahan nyo lang sila. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.